Alright, in this video, ito screening time para yung mga stocks na bibili natin next week or iti-trade natin next week. And tinignan din natin dito yung mga stocks na who will be declaring earnings this coming week. Like mga Nvidia, Best Buy, Kohl's, Hormel, Costco, Dell. Yun yung mga magde-declare ng mga earnings sila this week. And also nga pala, we are looking for stocks dito sa daily time frame that are above 21 exponential moving average tsaka above 50 EMA. Kasi gusto natin, doon lang sila naglalaro. So, they are on the uptrend. Okay. And also, we'll be looking for the MACD and RSI kung malakas ba tong stocks na to. So, let's go. So, starting with AU. Ito mukha siyang okay, no? Above 21 and 50. Itong blue 50, 21 green. MACD niya, sloping upward. RSI, sloping upward. Nasa 58. So, mukha siyang okay. However, ito, medyo malapit siya sa resistance. So, ang bili natin dyan, pag breakout na lang. Okay. So, buy on breakout. Next is BAC. Nga pala yung mga sa earnings, in-screen ko na rin doon yung mga available sa GoTrade. Para dun to sa mga GoTrade users. Wow, parang ang bagal naman. Daily time frame na nga. Okay. So, ito rin. Mukhang mag-ano siya dito. Mag-pull back. Then, aangat. So, RSI nasa 58. So, mukhang pwede. Okay. Yung iba, ginagawa dyan, gumagawa ng Fibonacci line. Tagalin muna natin itong mga EMAs natin. Okay. Fibonacci. Yan. Ang pagbili natin dyan, dito sa pag dito siya nag-pullback, dito sa level ba to? Sa 0.382 level niya, which is 40. So, yan ang aabangan natin dyan. Okay. So, sa ngayon, wait lang muna tayo. Pero maganda yung pagkano niya, pagka-swing, swing low, swing high. Yan, dito tayo bibili. Sa 0.382 or sa 0.50. We'll see. BAC, CFG. Ganun din, pang swing trade to Mag-draw din tayo Fibonacci. Mukhang pwede. Wait lang, CFG. Nasa 382 level. CFG, pwede. CHWY. Medyo lumipad na to, no? Tulay EMAs natin dyan. Masyado malayo na siya sa 21 EMA. Tsaka RSI niya nasa overbought na. So, mukhang antayin lang natin mag-pullback muna. DLL, ganun din, no? It's a good swing profile. So, yan. Antayin natin siyang, actually pwede na tayo bumili din dyan So, sige. DAL. Next is FCX. FCX. Grabe, strong bullish candle here. Ang pullback din siya.
Ito yung kanyang swing high. So, let's see. Malakas siya, nasa above 50 EMA siya, no? So, mukhang pwede. However, yung MACD niya, sloping downward. So, ito nga medyo ganito, no? Minsan nakakalito yung dalawa-dalawang indicators natin to find the momentum or kung malakas yung stock. Pero, ano yun, discretion lang natin. So, for this video, ganito lang. Tagalin lang muna natin itong MACD para hindi tayo nalilito. Yan. Okay. Let's simplify things. So, this is FCX. Next is GAP, gap. Wala, masyado nang malayo. Antayin na lang tayo ng pullback. Kaya kagaya nito, tumaas, nag-pullback, then lumipad uli. Okay, so yun antayin lang natin. Mag-pullback siya dito sa 21 EMA. Okay, GLW. GLW, so ganun din. Medyo maganda yung kanyang RSI. Kaso malayo siya sa 21 EMA. Ang mga gusto natin ganito eh. Ano ganito itsura. Ayan. Nandiyan lang siya sa, naglalaro lang siya sa 21 EMA. Naglalaro lang siya dyan. Pag ganito kasi most likely bumababa yan eh. Okay. So next is GM, General Motors. Yun, no? Maganda. However, hindi, pero RSI okay naman eh. Nandito pa naman sa nasa 50. Okay pa yan. Pero ang ideal talaga natin dito ganito yung mga sloping upward. Yan, nakaka-break lang sa 50. Ito kasi pababa na eh. So, pwede itong bantayan. Pwede bantayan. Okay, tsaka candlestick niya oh. Ano siya? Mas mataas yung upper wick. So, most likely yung pababa. We'll see. Pero tsaka natin yan para bantayan natin kung ang gagawin niya sa opening. Okay, next is IONQ. Grabe itong IONQ. Napakabait nito sa akin. Ilang beses ako nito pinakitang labas-masok. And overbought na siya. So, antayin natin siya mag-retrace. Ito ng candlestick ko. Ito, ano lang ako dito eh. Bumili ako dito sa ano lang to eh. Sa at the open. Pero, kumita oh. Diba? So, tas nag-close siya with negative 0.22. So, tignan natin. Okay, next is LUV. LUV ganun din, above 21 EMA. However, the RSI sloping downward. Pero pwede natin tignan yan kasi ang hinabol natin dito, the RSI is above 50. Okay, hindi siya, ano siya, kumbaga to may low, higher low. So, nasa uptrend pa rin siya. Okay, so, tignan natin kung tama tayo tomorrow. So, LUV, something to watch out for. LVS, nag-go below a little bit. Sige, pwede. Pinterest. So, pareho sila ng LVS na itsura. Yung ano, no, mababasa niyo yung mga RSI nila, no, puro payoko, no. So, nag-pullback kasi siya eh.
So, tingnan na natin to kung lalagyan natin ng Fibonacci. Ayan, pull back siya dito sa 0.382 level, which is 29.721. So, yan. Abang lang muna tayo. Again, trading is a transfer of money from the impatient to the patient. So, ganun to, guys. Tsaka also, para tayong hunter, no? Nag-aantay tayo. Set tayo ng traps. Set tayo ng mga setups. Then, we wait. And then, tsaka tayo, one hit, one shot, one kill. Something like that. Alright, TECK. Okay. Ito maganda. Ito. Double check to sa akin. Bakit? Una, above 21 EMA. Tapos, yung kanyang RSI sloping upward. Oh. Yan ang gusto natin. Tingnan natin yung volume kung madami ba nagbilihan dyan. Wala masyado. Mukhang may manipulation na nagaganap. Pero, again, malalaman natin yan on Monday. Diba? Pero maganda siya. Maganda itsura niya. Ito yung hinahanap nating priority. Itong above 21 EMA na yung RSI niya is sloping upward. Yan, no? Pag ganyan. Actually, mas maganda galing sa baba eh. Ayan. Pero ito, bumaba. Tapos umangat. Okay. TOST. Ito nasa watchlist natin to eh. Actually, nakaano pa ako dyan eh. Naipit. So, tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Ganun talaga sa trading, no? Hindi ka palagi panalo. Pero ang gusto natin, pag nanalo tayo, malaki yung gains natin. Pag natalo tayo, maliit lang. Alright. Okay. So, punta na tayo din sa mga nasa earnings. Okay. Ito. Ihwang ba to? Ihang. Pababa na siya. Tsaka kung makita niyo yung profile niya, no? High, lower high. Okay, so downtrend siya. RSI niya pababa na, nag-breakdown ng 50. So pass tayo dyan. Ang possible niya pwedeng mag-bounce dito. Wait, ginagawa ko rin to eh, nakakatulong naman to yung nagbibisa sa past niya, kung tuwing kailan siya bumabagsak, anong RSI niya. In this case, nasa RSI 24 bago siya nagbabounce. So lumalagpas pa siya ng 30 talaga. So hindi pag umabot ng RSI nito, umabot ng 30, bibili na tayo, no. Dahil based from history of ihang sa 24 or 20-ish. Okay, so pass tayo dyan. Okta. Okay, Okta. Mukhang pwede. Kaso malayo sa 21 EMA. Okay. Okay naman siya. Uptrend. Meron siyang high, lower high, higher high. So, mukha naman siya okay. So, tignan lang natin kung re-respect niya tong support na to. Yan, support. Itong kanya magiging resistance. Yan. Alright. Box.
box. Ito rin. Gumawa siya ng swing high and swing low. So, drawing tayo ng ating Fibonacci. Yun, no? Tingnan natin kung magbabounce siya dito sa 0.382 level niya. Or 3.82 na lang para mas madali sabihin. Ang hirap eh. 3.82 level, which is 31.09. Nag-breakdown siya ng RSI. So, tingnan lang natin. Binrake niya, ito yung RSI niya. Low, higher low, higher low. Biglang bumaba. Nag-break of structure. So, naging high, ay low, lower low. Nag-iba yung kwento. At baka magmukhang magmukhang head and shoulders. So, tas mamaya, gano'n. Well, sana hindi siya mangyari gano'n. Pero, most likely, yun lang aking tingin. Okay, so pass muna tayo sa box. AZO. Okay. Wait. Okay, ganun din to. Parang waiting for a nice pullback. Actually, pag nag-pullback siya dito sa 21 EMA natin, healthy siya. It's a healthy pullback. Ngayon, pag sa 50 na siya nag-pullback, medyo lang siya, normal. Ang weak na pullback pag sa 200 EMA. So, ito pag nag-pullback siya, okay pa siya. Pero ang pinaka-ideal for us is 21. Okay? So, malayo pa. Sige, huwag muna natin lagay itong mga fib na to. Ano lang yung confirmation or confluence. Okay, API. Nagko-consolidate lang siya dyan. Low RSI niya, ganito, consolidating. Siguro nag-aantay itong mga to ng na magandang earnings report. Ika nga when the base, ano ba yung sabi doon? The wider the base, the higher the space, something like that. So, we'll see. Yung mga trend followers yan, ganyan ang strategy nila. Tayo, swing / day trade. Okay, API. Next is BNS. Bank of Nova Scotia. So, mataas na siya. Overbought na. So, pass tayo dyan. HEI. Hi, ma. Pass tayo. Kasi nakita niyo naman, di ba? Below 21. Nvidia. Ito okay din to eh. Kumita pero wala rin. Yan. Medyo maganda yung kanyang magpo-pullback siya dito sa 21 EMA niya. So, lang to, something to watch out for kasi mainit na stocks to. Kasama yata to sa Magnificent 7. Paka-check nyo na lang. Ito, below, pass, DKS. Nako, pass tayo dyan. Wait lang
AGS, pass ANF. Abercrombie Finch. Abercrombie. Nag-breakdown sa 21 EMA, but meron naman siyang higher lows. So, we'll see. We'll see. Pero, ano siya? Malambot. Okay. M. Macy's. Ganun din. Dumagpas ng 21 EMA. But, baka nadulas lang naman. However, it's overbought already. So, bias natin to. It might go down. AI, Arlington Assets Investments, over nasa 50 lang siya. So ganun din, meron siyang mga higher lows. Mukhang pwede. So, abangan lang natin yan. Sige, markahan natin. AI. SNPS. What is this? Synopsis. Grabe. Murang-mura lang naman siya. $498.85. Nasa overbought area na siya. So, tas sloping downward pa. So, pass tayo dyan. Okay guys, ang titignan natin dito, no, yung yung price action, yung ano yung reaction ng market dito sa particular stocks nito. Kung nakikita nila na okay yan, yung RSI natin medyo malakas, may momentum. Since pababa siya, mukhang pahina yung mga tao. Or probably they're just waiting for waiting for the earnings report bago sila magbibilihan. Okay, asan ba yung ano natin? Okay, it is above EMA 50. So baka diyan siya mag pullback. Okay, again, we'll see. Wait. PSTG. Pare-pare yung tsura nila, no? Swing low, swing high. Okay. Tsaka makikita niya rin yan sa candlestick. Pag maliliit, ibig sabihin ko konti lang yung nagba-buy and sell Parang hindi ganun ka-aggressive. Pag malalaki, medyo aggressive kasi tumataas na yung presyo Mababa yung pinagsimulan, tapos maraming nag-negotiate talaga pataas. Okay. So, ito maganda dito sa technical analysis. Ano siya? Yung nakita natin yung movement ng buyers and sellers and yung supply and demand. Kaya parang hindi na tayo kailangan ng mga ano ba tawag dyan? Mga fundamentals. Pero pwede rin naman yung iba naman nagbibase sa news. Okay, let's move on. BMO, mukhang pwede. Overbought. Delix. So yun nga, magre-react na lang tayo dyan. Pag nag-open yan, pag nag-gap down, let's have a play. Pag nag-gap up, antayin natin yung EOD.
So, whichever, kailangan meron tayong gagawin at walang gagawin. S, sprint. Mukhang pwede. Okay, so wait and see lang tayo dyan. MRVL. Dito yung Marvel na gumagawa ng mga Avengers, Marvel Technology. Ayaw natin ganito, walang movement to. Ang liit ng mga ganyan-ganyan. Kaya pag yung isa yung unang batch natin na tinignan kanina, inaano ko din yung ATR natin, at least $1 ginagalaw niya. Ito siguro mga tingnan natin ATR nito ilan. Wow, minamaliit mo, itri nga. Norway. Ito ba ito? 3. KSS. Okay, below 50 EMA, pass tayo dyan. Dell. Overbought na siya, pero let's see. Ang tarik. Ilang degrees yan? I think this is 60 degrees or 45 degrees. What do you think? Pakitype nila dyan sa comment section. Okay, Dell ZS. Nasa overbought na rin siya. Pass tayo dyan. HRL. Sideways. Pass. BBY. Below 50. Pass. FUT. Guys, kaya tayo tinignan to dahil ito yung mga nasa earnings. Magde-declare na earnings. So, baka lang maganda yung structure niya. Maganda yung kanyang market structure. Kaya kino-consider natin. Okay, so ito mukhang pwede kaso sideways to siya dito eh. 'Di ba yung sa Wyckoff theory? Ito yung wait lang. Draw tayo ng box. So Wyckoff theory, meron siyang cycle. Parang ito, accumulation. Tapos itong pataas, yung pataas. Tawag dyan, markup phase. Tapos ito naman, distribution. Hindi natin alam gano'ng katagal yan. Tapos susunod na dyan, markdown phase, pababa na yung presyo. So, ang ideal na pagbili dito sa pag-akyat. Kaya ginahanap natin breakout dito sa 21 EMA eh. Ayan o. Kaya, ang hinahanap natin dyan, yung pataas. Hindi tayo bibili dito sa accumulation phase. Kasi hindi natin alam kailan siya kailan siya aangat eh. Yung mga gumagawa niya mga position traders, yan. Bili sila ng konti dyan. Tapos pag nag-breakout, boom. Di kumita na sila dyan. Iba naman mga pullback traders, dito nang bibili sa pag-pullback. Then tayo, dito tayo bibili pag yan, umaangat na siya. May momentum na. Okay. Kaya, ayan, importante may alam tayong mga mga principles din sa trading para may basis yung ating mga decision making. Okay, CGC.
Canopy. Ano yata ito eh, mga marijuana something. Okay, overbought na siya. Pass. Tapos ang layo niya sa ano, ang layo niya sa 21 EMA. Yung iba sabihin nila, okay nga yun, nag-cross na, bili na tayo dyan, nag-cross na. Pwede. Pero, nasan yun? Ako, bibili ako pag pagbaba sa ano. Ayan, pag ito dumiretso yan. Hindi tayo bibili. Okay, so kanya-kanyang rules yan guys ha. Kayo make sure na meron din kayong mga rules, no? ZS, parang nakita natin ito kanina. ZS. Ganun din, overbought. ULTA. Okay guys, as a trader we do not predict, we do not do forecasting. Ang hinahanap lang natin is yung mga probability. Most likely, less likely, unlikely, more likely, most likely, less likely. But nothing is impossible. Kagaya ito, pwedeng lumipad yan ng todo-todo. Hindi natin masasabi yun. Okay, so that's it. So sa ano ko sa sa aking babantayan, ito type natin na CFG, Delta Airlines, General Motors, LUV, who else? LVS, Pins, Regat pala dito, no? Pins, TECK, Nvidia, of course, NVDA. Yun lang. Actually, sa mga earnings, yun lang mukhang okay. For me, tsaka tong ano pala, AI. Okay, the rest, ano muna tayo, past. Yung observe, further observation. Tingnan natin sa Monday kung magbabago itsura nila. Okay, so as a reminder, no, una natin hinahanap is market structure. Kung ano ba siya? Uptrend, downtrend, sideways. And then titingnan din natin yung area of value. Ano ba? Kita ba tayo dyan? Gano'n ko lang makikitain natin. Kaya nag-drawing tayo ng support and resistance. Nakita natin kanina yung sa ano ba yung una natin yung stock sa mga AU. Diba? Parang okay siya. Kaso malapit na siya doon sa resistance. Kaya umiwas muna tayo doon. Then nga, concern natin saan tayo papasok, kung tayo entry. Kaya di ba iba doon abangan natin mag-bounce sa pag-pullback nila. And then exit. Saan tayo magte-take ng profit. Saan tayo magka-cut loss. Hanggang kailan tayo mag-hold. Ayun. Kailangan natin may tayo time stop in holding these stocks kasi nga parang di sayang pera natin. Kasi kung matatambay lang siya doon, di siya gumagalaw. Kailangan ilipat siya sa somewhere na gagalaw siya. Okay lang yung magkamali kasi hindi naman tayo manghuhula eh. Okay, so
all, guys. So today is Sunday. This is for our next week trades. So may the profits be with all of you, with all of us. Sana kumita tayo. Especially din sa mga may mga nagtitiwala sa kanila ng mga kamag-anak, kaibigan na nagbibigay ng funds. Sana makatulong tong video na to. Alright? Thank you. So, see you on Monday. Bye.